Humihina raw ang demand sa rental market. Ayon sa pinakahuling ulat ng Canada Mortgage and Housing Corporation. At isa sa mga tinuturong dahilan, ang mas kakaunting immigrants na tinatanggap sa bansa. Pero ang presyo ng renta di nagbago. May report si Paula Saraza. Inilabas na ng Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, ang kanilang 2025 mid-year rental market update Martes. Batay sa datos, sa first quarter ng taon, bumaba sa 2 hanggang 8% ang rentals sa Toronto, Vancouver at Halifax. Ang isa sa nakitang dahilan sa paghina ng rental market demand, ang mabagal at mas kakaunting pagpasok ng immigrants. Medyo nag-slow nga siya this year, not like noong like 2 years ago or last year, right? Kasi nga, ang dami kasing na-change sa immigration, right? So, ang daming mga change na mga rules. So, nabawasan yung mga international students or yung mga immigrants papunta dito. Ayon kay Grace Oros, isang realtor at mortgage agent sa Ontario, marami ng landlord sa kumukonsulta sa mga real estate expert kung paano mas mabisang tutugunan ang nababawasang demand sa rentals. Sa Toronto, right, yung mga major cities, okay lang. Pero like here in Kitchener or let's say sa mga Welland, sa banda ng Niagara Falls, Woodstock, is mahirap mag-ano ng tenant eh. Mahirap humanap ng tenant. So, yun. So, wala na magbabayad doon ng mortgage nila. So, ang ginagawa nila talaga is hindi lang ibenta yung bahay. Nagsimulang maapektuhan ang merkado matapos ang tila sunod-sunod na anunsyo ng federal government sa paghihigpit at pagbabawas ng mga temporary resident na papapasukin sa bansa. Pero sa kabila ng lumulobong supply at kakaunting demand sa rentals, di pa rin bumabagsak ang presyo ng mga paupahan sa malalaking syudad. Sa Toronto, umaabot ng 2,000 kada buwan ang singil sa upa para sa one-bedroom apartment. Ang daming factors natin kasi i-consider doon, Ma'am Paula, kasi yung mga iba ng Canada today is yung inflation na ngayon, yung mga cost of living is super high na, sobra. Lalo ngayon yung may between Canada and US sa tariff rates. Mabagal din anya ang pagtatayo ng mga bagong kondo at apartment. Gayunpaman, marami pa rin daw ang dumudulog sa kanya para alamin ang aasahang rental market, kahit mga nagbabalak palang makarating ng Canada. Magkano daw yung renta ng basement or kung may kilala daw ba ako ng mga Filipino dito na pwedeng kahit na isang room lang. Pero yun nga sabi nila, isang room lang ako kunin pero 3 naman sila. So, yun, hindi talaga pwede, right? So, yung mga ibang bahay talaga is sa isang room, at least couple man lang or single. Di pa raw masasabi kung posibleng bumaba ang singil sa upa, pero asahan daw na mananatili ang average price ng rentals sa karamihan ng mga syudad sa Canada. Paula Saraza, Omni News, Toronto.